Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ulit ang tungkol dito kay Pi Network. Yan, ito po ay tungkol sa kanyang isang malupit na pagbagsak ng kanyang presyo. Mula po sa short term na pagtaas na umabot po sa $1.57, bumagsak po itong si Pi hanggang sa 0.69 lang sa loob po ng 3 araw. Halos $3.7 billion ang nawala po sa market value niya sa sobrang bilis. Kaya ang tanong ng marami, tapos na ba ang hype? O isa lang itong pansamantalang emotional reaction ng market? Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, unahin po natin sa tanong kung bakit nga ba biglang bumagsak itong si Pi ng halos kalahati ng kanyang value. Ayon po sa mga analyst ay may dalawang pangunahing dahilan. Una ay tinatawag itong speculation retreat, kung saan maraming traders ang pumasok sa hype pero mabilis ding umatras nang makita nilang hindi ito sustainable. Pangalawa, may posibilidad na ang mga main players o malalaking may hawak ng Pi ay nagbentahan agad ng kanilang mga tokens. Ibig sabihin ay nag-take profit na sila habang mataas pa ang presyo, na naging dahilan kung bakit bumagsak ang market. Nangyari ito kasabay ng dalawang malaking balita na inilabas ni Pi Network sa kanilang consensus conference. Ayan, una ay ang pagsasara ng central node na tila nagdulot ng mixed reactions sa community. Pangalawa ay ang announcement po ng $100 million investment para sa Pi Network Ventures Fund. Dahil sa mga balitang ito, umangat bigla ang presyo ni Pi, pero hindi rin ito nagtagal. Pagkatapos po ng konting saya sa market, bumagsak po ng 73% ang trading volume. Ibig sabihin, wala nang masyadong gustong bumili, kaya natural na rin na bumagsak ang presyo. Ngayon is ano naman po ang sinasabi ng mga technical analysis? Kung titignan naman natin ang galaw ni Pi gamit ang technical indicators, medyo delikado po ang kanyang sitwasyon ngayon. Ayan, nakikita po pala natin dito is ang daily chart time frame ni Pi Network USDT na trading pair. Galing po ito sa datos ni OKX. At ayan, una ay meron po tayong tinatawag dito na mga moving averages tulad po ng 20-day, 50-day, 100-day at saka 200-day. Yan, kung saan ay naging resistance na po ang mga ito. Ayan, check natin yung ibang chart dito. Ayan, mga nagsisilbing mga resistance na po yung mga moving averages natin. Ibig sabihin ay kahit anong pilit po ni Pi na umakyat ay parang may harang sa kanyang daan. Pangalawa ay ayon naman po sa MACD natin dito. Yan po yung nasa pinakaibabang bahagi ng ating chart. Yan po yung MACD indicator. At nakikita natin dito na nagsimula ng mabuo ang tinatawag na death cross. Isa itong signal na nagsasabi na bearish na ang trend or pababa na talaga ang galaw ng market. Pangatlo ay ang kanyang RSI naman or Relative Strength Index. Ayan, ay bumagsak na po sa 42. Ayan, yung ating RSI is nasa 42. Ayan, hindi po ito yung ating RSI. Ayan, hindi po pinakita rito yung indicator natin sa RSI. Pero bumagsak po yung ating RSI sa 42. Kapag ang RSI ay mas mababa sa 50, sinyalis ito na wala na po siyang masyadong buying pressure o interest ang mga tao na bumili. At higit po sa lahat ay ang kanyang OBV or on balance volume ay bumaba po ng 12%. Yan naman po yung nakikita natin dito na indicator sa itaas ng ating MACD. Ang ibig sabihin naman po niyan ay kahit na may mga volume na pumasok, karamihan dito ay benta at hindi bili. Ayan. Kaya kulang po sa kumpiyansa ang market kay Pi ngayon. Ang pinaka-critical po na bahagi ay ang presyo ni Pi ay bumagsak sa ilalim ng lahat ng short-term support levels. Sa ngayon ay tinitest na nito ang 0.59 na tinatawag ng iba na life in debt level. Kapag hindi po kinaya ni Pi na manatili sa presyong ito, malaki ang posibilidad
na baka bumagsak pa siya hanggang sa presyong 0.45. Ayan, yung mga nakikita natin dito sa chart, yung mga kulay red po na yan na horizontal lines, ayan po yung nagsisilbing support and resistances natin ngayon. Ayan. At nakikita natin dito na patungo na po siya sa pinakahuling support. Ngayon is pag-usapan naman po natin ang tungkol sa on-chain. Ayan, ang kanyang on-chain. Ano bang nangyayari sa kanyang on-chain or sa mismong blockchain data ni Pi? Dati ang top 100 na wallets ay may hawak po na 98% ng buong Pi supply. Pero ngayon ay bigla na lang itong bumaba sa mas mababa po sa 5%. Kaya ang tanong ay bakit? Mukhang hindi ito dahil sa biglaang pagpasok ng mga retail investors tulad natin. Ang posibilidad po dito ay nagbentahan na ang mga early investors or internal team members sa mataas na presyo. Kung totoo po ito, malinaw na may cashing out na naganap sa loob mismo ng ecosystem. Hindi ito magandang sinyales. Ang healthy na distribution ay dapat dahan-dahan at may transparency. Pero ang ganitong klaseng bigla ang pagbaba ng holdings ng top wallets ay maituturing na isang classic exit strategy ng mga malalaking player. Ngayon is totoo bang peak ito ni Pi or temporary lamang? Sa ngayon ay hindi rin natin masasabi na ng 100% kung tapos na ang pag-angat ni Pi o pansamantala lamang itong pagbagsak. Pero base po sa mga indicators at galaw sa loob ng blockchain, mukhang hindi ito simpleng correction lamang. Ang tawag dito ay ang tawag ng mga eksperto po dito ay collapse of confidence. Ibig sabihin ay maraming investors ang nawalan na ng tiwala pagkatapos po ng biglaang hype. Kung walang malinaw na roadmap o development mula sa team ni Pi at kung patuloy po ang pagbagsak ng trading volume, maaaring mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Ngayon is ano naman po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Bilang mga Pinoy, marami po sa atin ang umaasa na si Pi dahil libre itong marami po sa atin ang umaasa dito kay Pi dahil sa libre po natin itong namina sa umpisa. Marami ang nagmina gamit lang ang cellphone at umaasang balang araw ay kikita po ng mas malaki. Pero sa ganitong galaw ng market, dapat po tayong maging mas mapanuri. Hindi po sapat ang hype. Kailangan talaga natin ng transparency, development at saka malinaw na plano mula sa team ni Pi para masabi nating meron itong future. Kung investor ka na, ito po ang panahon para mag-aral palalo ng market at huwag pong basta-basta magpadala sa balita. Kung hindi ka pa nag-i-invest, mas mabuting maghintay muna ng malinaw na direksyon bago pumasok. Yan, bilang panguli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang nakakabahala ang bilis ng pagbagsak ni Pi. Ang ganitong klaseng galaw ay hindi po healthy, lalo na kung ito ay dulot ng biglaang bentahan ng mga nasa loob ng project. Mahalaga sa isang crypto project ang trust at saka sustainable growth. Kung puro hype lang ang umangat pero walang solid na foundation, babagsak at babagsak din ito. Bilang isang observer at Pinoy na concerned sa kapwa nating umaasa sa future ng crypto, pinapayo ko na laging pag-aralan ang galaw ng market. Huwag po tayong umasa sa hype at alamin po natin kung sino talaga ang may hawak ng project. Hindi pa huli ang lahat para kay Pi, pero kailangan talaga ng malinaw na aksyon mula sa kanilang team. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.